araw ginawa niyang mabuti. Conforme lang sa mga tao kung ano kanilang naramdaman sa mga araw. Pero lahat ng oras, lahat ng araw, lahat ng taon, mabuti sa pag-ariyan ng Diyos. Amen? Amen. Dapat walang malungkot. Kasi wala namang masama, wala namang pangit. Lahat ng karakter ng Diyos, mabuti, makapangyarihan. Sobrang ganda. Walang negatiba. Okay, John 1:1. Nang pasimula, siya ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Amen. Nagsimula ang salitang Emmanuel, salitang Yahweh, doon nandun ang mga Israelita, Hebreo. Nagsalita ang Jesus Christ, the Anointed One. Nung nais ang tubusin ng Diyos ang kasalanan ng tao, kailangan niyang paratingin o ipanganak ang anak ng Diyos. Ng Emmanuel, sumasa atin ng Diyos. Pero nang pasimula, wala pang araw, may mundo na pero wala pang liwanag. Wala pang tao, wala pang halaman, wala pang lahat na nakikita natin, wala pa. Pero ang salita ay naroroon na. Ang salita ay Diyos. At ang unang sinabi sa Genesis, na maririnig natin, ang sinabi niya, magkaroon ng liwanag. Magkaroon ng liwanag. Sino may sabi? Ang Diyos. Ang salita ay nagsabi, magkaroon ng liwanag. At in every seconds, lumabas ang liwanag. Nagpakita ang araw ng liwanag. Sa pagpapakita ng araw, nagsimulang kumilos ang segundo. Seconds. Nagkaroon ng 60, 1 minute. Nagkaroon ng 60 minutes, 1 hour. Nagkaroon ng 24 hour, 1 day. Nagkaroon ng 7 araw, 1 week. Nakaikot ang araw, ang mundo nakaikot ang buwan sa mundo ng isang beses, 1 month. Noong 12 beses na umikot ang araw, ang buwan sa mundo, 1 year. Nang umikot ang mundo sa kanyang access, 1 day. Nagsabi lang ang Diyos na liwanag, napakarami nang nangyari. Diba? Word liwanag. Pero sunod-sunod na ang mga pangyayari. Hindi na tumigil. Wala nang katapusan. Hanggang ngayon, ang araw may liwanag. Pag sinabi ng Diyos, araw, tumigil ka na, itigil ang liwanag ng araw. Pag sinabi ng Diyos na, stop na ang mundo, stop na ang mundo. Power ang salita ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Gaano kapangyarihan sa inyo ang Word of God? Sinabi niya, halawakan, liwanag. Click, liwanag. Sabi niya, dagat, tubig, pumunta ka sa isang lugar. Sabi niya, and then, sabi niya, dagat, bundok, lupa, kabilis. Sabi niya, magkaroon ng mga buhay, mga halaman, mga punong kahoy, sa lupa, sa bundok, sa dagat. Ang lupa, walang tenga, pero sumusunod. Walang puso, walang isip. Wala. Pero napakagaling sumunod at hanggang ngayon walang tigil ang lupa sa pagsunod at tinutubuan ng lahat ng halaman. Diba? Wala siyang tigil. Wala siyang tigil. Sa salita ng Diyos, hindi siya tumigil sa pagsunod. Tayo.
anong salita ang ayaw natin pakinggan? Anong salita ang sinasabi ng pastor dito? Daming beses na, pero pastor, noong Old Testament siguro yan, pero sa ngayon, hindi na yan. Nung namimili tayo ng word. Ang lupa, hindi. Ang kalawakan, sabi ng Lord, magkaroon ng mga ibon sa kalawakan na dumadapos sa mga punong kahoy na lumilipad, na dumadami. Saglit lang. Ang kalawakan, ang kagubatan, patuloy na sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Isla, tuloy-tuloy. Lahat ng sinabi ng Diyos, nangyari. Sa tao lang may problema. Kasi, di katulad tayo ng lupa. Ang dami natin reklamo eh. Ang dami natin alibay. Yung pastor na tuturo niya, sino ba yan? Ganito yung buhay niya. Alam mo, ganito yung buhay niya. Ganito yan. Huwag mo ganun pakinggan niya. Diba? Word of God is powerful. Power. Makapangyarihan. Ginamit ni Joshua ang word. May kalaban sila. Dami. Yung kalaban nila, kapag gabi, matatalo sila. Sabi ni Joshua, araw, tumigil ka. Araw, tumigil. Ang ibig sabihin, ang ikot ng mundo, papahintuin niya. Kuminto ang ikot ng mundo. Nanatili ang araw, 6 hours sa taas. Bakit? Ginamit ni Joshua ang salita ng Diyos. Inutusan niya na tahintuin ang pag-ikot ng mundo, pagkalo ng mundo. Diba? Sabi ni Pedro, ni Juan, per ginto, wala kami. Pero sa pangalan ng Diyos, tayo ka. Amen. Lundag ka. Bakit? Ginamit nila ang salita ng Diyos. Powerful ang salita ng Diyos. Pero kung kayo merong ibang word, puno ng alinlangan, puno ng reklamo, puno ng agam-agam, walang pananampalataya, hindi naniniwala, tigas ng ulo, ano mangyayari? Kahit nakapangyarihan, sobrang power sa salita ng Diyos na sa atin kung paano ang salita ng Diyos ay magkakaroon ng kapangyarihan. Sabi nga, ang mga nag-anilangan ay parang nilagit niya sa ibabaw ng dagat kung saan umiihip ang hangin, doon niyang tinatangay. Magkaroon kayo ng salita na may panindigan, na may paniniwala sa Diyos, na naniniwala sa Diyos, may power ang iyong sasabihin. Sabi ni Jesus, ang sabi ng isang nakabayubay sa krus, sabi niya, Jesus, alalahanin mo naman ako sa iyong kaharian. Ang sabi ni Jesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang dami mga pastor na reklamo dito, hindi pa nag-baptismo niya. Hindi pa nagbibigay na offering. Hindi pa nag-tithes. Hindi pa sumasanta. Bakit? Pray Lord. Nag-alin lang ka ba sa salita ng Diyos? Nag-alin lang ka ba sa sinasabi ng Jesus? Bakit ka naman pang maraming criteria qualification? Bakit hindi mo pa siya 6 months? Bakit hindi ba maraming criteria? Kailangan ganito, ganyan. Bakit? Ang Diyos ay hindi siya sa matagal na sistema. Hindi pang matagalan, pang mabilisan siya. Ang sabi ng baking, Felipe, may tubig doon. Di ba ako pwedeng bautisman? Ang sabi ni Felipe, kung iba ang Kristiyano yan, hindi ka pa sumasamba. Hindi ka pa nakakita sa simbahan. Hindi ka pa nag-spintax. Wala ka pang na-attend ng Bible study. Tapos sabi mo agad na magpapabautismo ako. Sabi ni Felipe, tara, bautismo tayo. Amen? Amen.
Okay. Ang salita ng Diyos is power. Sabi niya, sabi ni Jesus, kayo, huwag kayong magulmihan na sa pagkain. At huwag kayong magulmihan na sa inyong mga pananamit. Sa inyong mga bahay. Sabi niya, masdan mo yung mga maya. Tignan mo yan. Walang bahay. Walang sasakyan. Walang pera. Walang hanap buhay. Walang pananim. Walang bukirin. Tignan mo, ang sasaya nila. Napakasaya nila. Araw-araw. Alam mo, mas mahalaga ka kasi maya. Yun lang, napakabisang salita eh. Mas mahalaga ka sa maya. Kung ang mga mayang ito ay hindi ko pinababayaan, bakit pinababayaan kita? Kailan? May question. Saan po ang trabaho? Ay na ng sweldo? Dami mong question. Pag sinabi mo, Lord, hindi mo ako papabayaan, salamat. Tapos, bawat araw bibigyan ka ng Diyos sa iyong katalinuhan. Sa mga bagay na meron kang katalinuhan, bibigyan ka ng Diyos mga bagay na dapat mong gawin. At ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang gagawa. Amen? Amen. Sabi niya, tignan mo Solomon, o tignan mo yung mga Leria. Kahit Solomon na napakadami niyang ginto, napakarami niyang kayamanan, napakarami niyang mga tauhan, ang dami-dami, pero hindi niya kaya magsuot ng kasuotan na kagayakan ng mga Leria. Yung mga Lerio, matutuyo lang yun eh, at igagatong lang yan sa kanan. Mas mahalaga kayo kaysa sa Leria. Diba? Ang ganda. Ay parang, minsan lungkot natin eh. Parang iniiwan tayo ng Diyos, parang binabayaan tayo ng Diyos, parang wala ang Diyos. Wow! Hindi ganun dapat isipin natin. Damdamin natin dapat malapit sa Diyos. Salita natin malapit sa Diyos. Lahat na ating buong pagkatao. Love the Lord. Buong puso, buong isip, buong lakas, buong buhay. Diba? Pero ganun natin kamahal ang Diyos. Mahal ko ang Diyos. Pero pag gano'n mo 1,000, hindi ito para sa Diyos. 100, hindi ito para sa Diyos. 50? Baka, kung may 20, kasi gawin 20, okay na yan para sa Diyos. Love the Lord, pero 20 pesos. Anong pinakamahalaga? Bigay sa Diyos. Anong pinakamalaki? Bigay sa Diyos. Pag binigyan nyo ang Diyos ng barya-barya, babalik sa inyo, kusing-kusing. Pag pa-20-20, babalik sa inyo 20-20. Bigyan nyo ang Diyos ng libo-libo. Bibigyan kayo ng libo-libo. Amen. Huwag kayo magbibigay sa Diyos na hindi satisfaction ng Diyos. Na hindi sa masatisfy. Alam ninyo, sabi sa Malakay, bubuksan ko ang durungawan ng langit at ihulog ko sa inyo ang pagpapalang walang sapat na silid na paglalagyan. Amen? Amen. Walang sapat na silid na paglalagyan. Kami, yung aming cover court, puno ng sasakyan. Pister, forward, out, 10-wheeler, 12-wheeler, ang dami. Ang mga kulungan ng manok may umabot ang 70,000. Ang palengke namin, walang tigil. Ang bentahan, walang tigil. Nagbukas kami ng bukirin ng mga nasa 300 lata. Ang isang hektarya nasa 250,000 ang budget. Nagsimula na ako, pagsunod.
Wala akong lupa, wala akong bahay, wala akong bisikleta, wala. Meron ako pakikinig at pagsunod sa Diyos. Nagkaroon ako ng baboy, inahin, nanganak. Yung unang isang inahin, isang anak, binigay ko yung kay Bishop. Dinala ko doon. Yung church namin, may lupa ako, pinanta ng tatay ko at pinagawa ng simbahan. Yung inahing baboy na natira, pinenta para ibili ng mga instrumento ng church. Sanay kami na inuuna ang Diyos bago ang aming sarili. Nagkaroon ko na ng church building bago kami nagkaroon ng bahay. Air condition yung church, ang bahay namin electric fan. Ang church, tiles, ang bahay namin sementado lang. Pero sa ngayon, okay na rin. Tithes and offering, isa ito upang ang durawan ng langit ay mabuksan, upang ihulog ang pagpapala. Paniwalaan ninyo yan. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Magyayabang na ako? Gusto niyo magyabang na? Dati, hindi ako, ang ginagawa ko dati ay yung mga tithes ko, pinapagawa ko ng mga building. Father court, church building. Ngayon, nagbibigay na ako kay Bishop ng ating tithes. 6,000 o 5,000, 6,000 per week. And then, marami. Nag-ibang ulit ako. Sabi ko, sa ating family camp, magdodonate ako ng 10 kamang bigas. 200 kilo manok. 200 kilo. 5 baboy. Yung malaki na ngayon yung baboy. Mayo pa natin kakatayin yun. Baka abutin ng 100 kilo. And then isang baka. Gusto ko sana may hakbang din ng mga kapatiran para humakbang din sila kung ano yung bibigyan nila sa Panginoon. Walang humakbang. No? Ang kailangan doon, Pastor, magbibigyan din kami. Tapos kinukwento ko yung kagasusin natin ngayon papuntang Mindanao. 20 pesos per person o no? Mga 20 times 20, 400,000. Okay, ano yan? And then, ang pagbibigay ay bukal sa kalooban. Huwag mabigat sa puso. At ang pagbibigay, huwag kang umasa na meron kang ibabalik sa iyo. Kaya mo ang Diyos ang magbalik sa atin. Diba? Hindi madamot ang Diyos. Ang sabi niya, kung kayo na napakasasama ninyo, pag humingi sa inyo ang mga anak, pag humingi ng tinapay, hindi naman asang binibigyan ninyo, tinapay talaga yan, di ba? Kayo na mamasama, kung nagbibigay kayo, nagbibigay sa inyo mga anak, binibigyan ninyo talaga sila. Kasi mahalin yung mga anak ninyo, mas mahal ko kayo. Kung may puso kayong mapagbigay, mas mayroon ako, ang sabi ng Lord. Di ba? Hindi nyo ba i-receive? Mahal ka ng Diyos. Kaya ibigay ng Diyos yung lahat. Wala siyang titira sa'yo. Pero kung madamot ka, i-hold niya yan. Huwag mo manabigyan yan. Yung bukid niya, huwag nyo manabigyan ng magandang ani. Yung trabaho niya, pahirapan mo muna. Ganito. Bakit? Kasi, pag nakatanggap ka ng blessings sa Lord, mas inuuna mong pinapasalamatan yung mga bagay-bagay dito sa mundo. Tuwan-tuwa ka kapag meron kang maraming pera, maraming nanin. Tuwan-tuwa ka. Ang totoo, ang pera hindi magbibigay ng kaligayahan sa tao, sa Kristiyano. Ang Diyos lamang ang magbibigay ng tunay na kaligayahan sa atin. Ang pera, ang bibigay niyan, problema yan. Pagkakawatak, away-away kayo sa pera, lalo kapag hindi magandang kasiyan.
Magiging question ng pera ba? Saan na pupunta ang pera? No? Ang pera, ang pinakamaganda sa pera, gawin ninyong alipin. Ang pera, gawin ninyong alipin. Pinakamabuting alipin ng pera sa lahat. Gawin ninyong alipin para makatulong sa kapwa. Amen. Amen. Huwag kayong maging makasarili. Huwag kayong madamot. Huwag niyong sambahin ang pera. Huwag niyong mahalin ang pera. Ang sabi ng Lord, nag-iselos ako. Bakit? Mas mahal niyo ang pera kaysa akin. Walang makapaglingkod sa dalawang Diyos sapagkat ang isa ay ibigin at isa ay tatakwil niya. Hindi niyo pwede paglingkuran ng pera ang kayamanan ng Diyos. Totoo, ang pera hindi dapat paglingkuran. Hindi dapat minamahal. Ang Diyos lamang ang dapat paglingkuran, ang Diyos lamang dapat mahalin. Amen? Hello. Gusto niyo ba ang payamanin ng Diyos? Amen. Huwag niyong mahalin ang pera. Huwag niyong mamahalin ang pera. Kasi, alam ng Diyos, napakasiloso ng Diyos natin. Pag naramdaman niyang mas mahal natin ang pera, bahala ka sa buhay mo. Tignan ko lang kung ang pera talaga ang makapagpapasaya sa'yo. Pero pag naramdaman ng Diyos, mahal natin siya, ano mang ibigay natin. Ang sabi ng Lord kay Abraham, layasan mo ang iyong kamag-anak at yung mga lupain. Layas yan. Opo. Pumunta ka doon sa lugar na ipapapuntahan ko sa iyo. Opo. Nung lumaki na anak niya, dalhin mo si isa sa bundok ng Moriah at ihandog mo siya sa akin. Ang ibig sabihin, gusto ng Diyos, siya lang talaga ang mahalin natin. Mamahalin natin paglilingkuran natin. Wala na iba. Si Abraham, sumunod siya. Kinuha niya yung kutsilyo. Tinalian niya yung anak niya. Sasaksakin na. Abraham, tama na. Nakita ko na ang iyong katapatan. Mas mahal mo ako. Tayo, masasabi ba ng Lord? Anak, alam ko mas mahal mo na ako. Ano mo, ang dami mong problema dito ko na sa church. Kahit wala kang tono, kinukuha mo yung microphone para mag-back up. Kahit na gaano, pinipilit mong unawahan na salita ng Diyos at pinipilit mong isabuhay. Sabi ng Lord, mabuti ka na. Pero kung cellphone lang, tapos wala kang ginawa kundi anong laban niya sa cellphone, wala kang tigil doon. Tapos Bible, hindi mo ka binabasa. Palitan mo na yung ugali mo. Kailangan, unahin mo muna ang Biblia. Amen? Ano mapupulot mo doon sa mga laro sa cellphone? Diba? Wala. Mag-ubos lang yung oras. Hindi katulad ngayon, sinabi ng Diyos magkaroon di ba? Tuloy-tuloy, wala katigil-tigil. Diba? Tumigil ba? Hindi. Patuloy ang Diyos sa kanyang mga salita ay patuloy na nagpapakinabangan natin, na naghahayag ng power, na naghahayag ng pagmamahal. Lahat na nasa Diyos na eh. At ang kasaganaan ay nasa Kanya. Kung mabubuksan natin ang durong ng langit. Hello? Sige, ganito na lang magandang gabi.